Paano ko haharapin ang hinaharap na Diyos? Dahil ang aking puso ay wasak. Ang mahal ko sa buhay ay nagsawa na sa relasyon namin at iniwan ako at nadurog ang puso ko, Panginoon. Bakit kailangang mangyari ito? Sa tingin ko, pinagtagpo mo kami. Akala ko ang pagmamahal namin sa isa't isa ay gawa sa langit. Pero ngayon, wala na sila at nadurog ang puso ko. Tulungan mo akong tanggapin ang nangyari at huwag manabik sa isang bagay na maaaring mangyari. Tulungan mo akong tumingin sa hinaharap at hindi pagsisihan ang nakaraan. At ngayon, Panginoon, sa iyo ay inilalagay ko ang aking tiwala dahil gusto kong gabayan mo ang aking landas. Dahil alam kong kapag sinunod ko ang aking puso, ito ay laging nauuwi sa pagdurusa. Gabayan ako ng Diyos. Akayin mo ako sa landas na dapat kong tahakin. Pagalingin mo ang aking wasak na puso at idinadalangin ko na sa halip na ang pait na bunga ng karanasang ito ay magdala ka ng kagandahan sa pagkasira at palitan ang kawalan ng pag-asa ng iyong kagalakan. Sa iyong mga kamay, ipinagkatiwala ko ang aking buhay, kinabukasan, mga relasyon at aking sarili. Ilapit mo ako sa ligtas na pakikisama sa iyo. Salamat sa pagpahid ng bawat luha sa aming mga mata. Mahal ko ang Diyos. Amen. Panginoong Diyos ko, lumalapit ako sa iyo nang walang pag-aalala na may bagbag na puso. Umiikot ang isip ko at hindi ko lang maintindihan ang lahat ng kilig na tila tumatama sa akin mula sa lahat ng panig. Alam mo talaga ang sakit sa aking puso at ang kalungkutan na aking pinagdadaanan at ako ay lumalapit sa iyo. Aking Panginoon, na hinahanap ang iyong pinagpalang kapayapaan sa aking puso. Pagalingin mo ang aking sugatang puso at ayusin ang mga sugat na nakatanim sa aking kaluluwa, sapagkat ikaw lamang ang aking pag-asa. Ikaw lamang ang aking lakas at suporta. Wala ako at walang iba kundi ang Diyos. Ang pagbibigkis sa aking nasirang puso, dalangin ko gaya ng iyong ipinangako sa kanyang salita ay sinasabi na siya ay naparito upang pagalingin ang mga bagbag na puso at palayain ang mga nakulong sa emosyonal na kaguluhan ng kanilang buhay. Panginoon, dito na ako ngayon at sa iyo lamang ako nagtitiwala. Iniaalay ko sa iyo ang aking bagbag na puso at idinadalangin ko ang iyong pinagpalang kapayapaan, ang iyong mahabaging kapayapaan, ang iyong perpektong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ng tao. Tanggapin mo ako bilang ako, ang Diyos, at punuin mo akong muli ng iyong pag-ibig at biyaya. Sapagkat sa pamamagitan mo lamang ako, mapapanibagong espiritual, sa iyo lamang ako makapapahinga. Salamat aking Diyos. Amen. O Ama, lumalapit ako sa iyo at inalalagay ang lahat ng aking mga problema at pasakit sa iyong paanan. Dahil ipinagkanulo ng aking minamahal na anak ang aking tiwala at sinira ang aking puso. Inilagay ko lahat ng sakit at sakit ko sa paa mo. Panginoon, sila ay nahipnotismo ng mga pantasya ng mundong ito at tinalikuran ang lahat ng kanilang natutunan sa kanilang pagkabata. Ang lahat ng itinuro namin sa kanila, Panginoon, hindi lamang nila kami tinalikuran at nahulog sa mga bisig ng mundo, ngunit tinanggihan ka rin nila at bumaling sa isang sistema na naglalayong sirain sila. Ama, inilagay ko ang aking sarili sa iyong mga kamay.
Nangako ka na kapag pinalaki natin ang isang bata sa landas na dapat niyang lakaran, kapag siya ay matanda na, siya ay hindi siya tatalikuran. Ama, idinadalangin ko na sa iyong awa at biyaya ay mahatulan mo sila sa kanilang makasalanan, magawin silang talikuran ang mga immoral na pagnanasa at ibalik sila sa ebanghelyo ng katotohanan. Panginoon, alam mo na noong sila ay maliit pa, sila ay pinalaki sa iyong mga gawa. Dalangin ko na anuman ang mangyari, hahatulan mo ang kanilang mga kasalanan at ibalik sila sa katotohanan ng iyong salita. Nakikiusap akong punuin ang aking puso ng iyong kapayapaan habang patuloy kong pinapalaki ang aking anak para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal na Amang nasa langit, lumalapit ako sa iyo bilang isang makasalanang nasisira ang puso. Lumalapit ako sa iyo na may bagbag na puso. Habang sinisimulan kong maunawaan kung ano talaga ang ginawa ni Hesukristo para sa akin sa krus. Napagtanto ko na ako ay isang makasalanan, hindi lamang sa mga kakilakilabot na bagay na aking kinasasangkutan, kundi pati na rin sa aking sariling puso na puno ng kasalanan. Ngayon, naiintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng Biblia kapag sinasabi nito na walang sino man ang mabuti at ang lahat ng gusto ng tao ay gawin ang masama sa lahat ng oras. Nakikita ko ang aking sarili sa talatang ito. Lord, I am so sorry at gusto ko lang magsisi at talikuran ang lahat ng kasamaan na kinasangkutan ko. Nadurog ang puso ko nang mapagtanto ko na ang parusang nararapat sa akin ay inilagay kay Jesus at binayaran niya ang halaga para sa aking mga kasalanan. Ang lahat ng aking mga kasalanan ay nahugasan at binihisan pa niya ako ng kanyang sariling kabutihan at katwiran. Panginoon, alam ko na ako ay isang makasalanan at wala akong karapat-dapat kundi ang impyerno, ang mawalay sa iyo magpakailanman. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, ang aking madilim na kaluluwa ay ginawang dalisay at malinis. Salamat Ama, ako ay nagtitiwala kay Kristo na aking tagapagligtas. At salamat na si Hesukristo ay namatay para sa ating lahat. Amen. Idinadalangin ko po ito sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.